Hello mga mahal na kababayan. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi na sana ako gagawa ng mga video, ng reaction patungkol po sa pananampalataya po ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko na sana ito papatulan kaso medyo na-touch na naman po ang ego po natin kasi may isang kababayan po nating Katoliko na pinabubulaanan niya. Ano? Ibig sabihin ng pinabubulaanan, sinasabi niya na yung aral ng Iglesia ni Cristo, tinitwist daw at mali ang pagkapaliwanag. Mali daw ang pagkapaliwanag ng kapatid na Arnel na Tumanan na ang ipinakilalang Diyos ay iisa lang at hindi si Kristo. Si Kristo doon isinugo ng Ama. Yung talata na yun ay yung nasa Juan 17:3. So, hindi ko na sana ito gagawa ng reaction, Kaso medyo tinama na naman po ang natin Kasi ako dati rin akong Katoliko, Pasensya na po kayo mga mahal na kababayan. Lalo na po sa mga Catholic members po na dati rin po kasi akong Katoliko. Nabautismo po ako sa Iglesia ni Cristo 2007. Bago pa lamang po. 2007, ibig sabihin hindi pa nagtatagal. Kasi tayo, bago po ako naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, dumaan po ako sa pagiging baptist. Sumasama tayo dyan sa mga barkadahan, sa mga pagsamba nila, sa mga pagsimba nila. Nag-o-overnight pa tayo dyan. At dumaraan tayo sa mga Bible study. Pero nang marinig ko po ito, hindi ko lang po alam kung pari po siya o basta parang pari po siya At tingnan po natin, panonoorin po natin ang aral ng yung kanyang content. Ito po. Dito po sa Juan 17:1 at 3. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po, pagkasabi ni Jesus dito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama! At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos. Diyan po muna tayo. Ititigil po muna natin Di ba anong ginawa ni Kristo? Tumingala sa langit. Nang tumingala sa langit, sinabi niya, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka. Pag sinabing ka, you. Sa English po, to know you. Ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos. Sa English po yan, the only true God. Ibig pong sabihin, alin dyan ang pinilipit, alin dyan ang binago, alin dyan. Tingnan nyo mamaya a-applyan po ng analogy ng isang miyembro po ng Katoliko itong aral na ito. Na porke pag sinabing only ay tumutukoy lang daw sa isa. Bakit po ba? Yung salitang ka, ilan po yan? Diba? Tiningala ikaw, ka. Diba? Ayan pa, kaisa-isang tunay na Diyos. Tapos yung sa dulo, si Jesucristong sinugo mo. Sino yung mo na nagsugo kay Jesucristo? Yun ang tiningala niya. Na sinabihan niyang makilala ka nila. Nag-iisang tunay na Diyos. May pinilipit ba doon? Sige, itutuloy po natin. At si Jesucristong sinugo mo. Sino pong iisang tunay na Diyos? Paliwanag ng kaamil yan. Ilan? Isa. Yun. Yun na. Dahil sa nabasa yan na ang Ama ang iisang tunay na Diyos, therefore, ang conclusion nila, sino pong iisang tunay na Diyos? Ang Ama. Ilan? Isa. Kaisa-isa. Si Kristo, sinugo. Sino nagsugo? Ang tunay na Diyos. Iba ang nagsugo, iba ang isinugo. Ang nagsugo, ang tunay na Diyos. Isa lang yon. Ang isinugo, si Kristo. Huwag i-download ang Kristo. Yon ang argumento sa mga ministro. Okay. Argumento daw at conclusion ng mga ministro.
Alin doon ang conclusion? Conclusion sana kung sariling ideya. Hindi nyo ba nabasa? Pagkaliwa-liwanag, binasa lang at ipinaliwanag. Alin doon ang conclusion? Alin doon ang argumento? Tinukoy na ka, makilala ka, at si Kristo na sinugo mo. Ikaw, kaisa-isa, may iba pa ba? Siguro kahit grade 1, pag tinanong mo, maiintindihan yan. Kaso hindi nila maintindihan nga ang hiwaga ng salita ng Diyos dahil pinadilim sila. Pinadilim silang maintindihan yan. Kaya nga marami, may nakasulat sa Biblia basa ng basa, walang nauunawaan. Aral ng aral, walang naiintindihan. Kasi tingnan mo nga, yung pagkilala lang sa iisa at tunay na Diyos, hindi nila maintindihan. Bakit ganon? Napagkaliwa-liwanag ng nakasulat. Pagkaliwa-liwanag na Ikaw, Ama, makilala ka nila. May iba pa bang dapat na nakilalanin na si Kristo na nga ang nag-utos, makilala ka nila? Tapos pipilitin mo pa rin ang iba na kilalanin ng ibang Diyos. Ganun ba yun? Tama kaya? Di po ba? Iba. Tingnan mo ang paliwanag nito. Ng Iglesia ni Cristo gamit ang Juan Kapitulo 17, 1, 3. Alam nyo, malaking problema sa mga ngaral ng Iglesia ni Cristo, itong only. Dahil para sa kanila, ay virtually o totally, nag-iisa lang talaga, no exception. Tingnan nyo Paliwanag nitong yung kabrother na, iwan ko kung pare ito. Sabi niya, ang paniwala ng Iglesia ni Cristo, talagang iisa lang, wala nang ibang nakasabi dyan. Tingnan nyo, dadagdagan na naman niya. Bawal kang magdagdag, bawal magbawas. Bawal magdagdag, bawal magbawas. Tingnan nyo, ang paliwanag nito, may dagdag na. Kanina, yung paliwanag ng kapatid na ka-Arnel, walang dagdag yon. Kung anong nakasulat, yun ang ipaniliwanag. Tingnan nyo ito. Hindi kasama at walang kasama na. Diba? Kaya yung madalas na tanong nila, tandaan ninyo sa mga debate, mga kapatid, kung ang paksa ay patunayan na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, ang tanong ng mga ministro ni Felix Manalo sa debate, public debate, o kahit pa online debate, tandaan ninyo, kahit sa kanilang mga miyembro, paggamit nila sa Juan 17, 1, 3, pag sinabing isang tunay na Diyos o only, meron pa bang iba? Wala talaga. Ibig po ba sabihin kahit sa mga Muslim yon? Pag sinasabing isang tunay na Diyos, meron pa bang iba? Mga kapatid, halimbawa, kung sasabihin natin na analogy lang. Yan na, analogy na. Ikaw lang. Tingnan nyo mga mahal na kabayan, Tingnan nyo mga mahal na kabayan. Magpapaliwanag siya gamit ang kanyang sariling ideya, analogy. Ang tunay na mga ngaral, wala kang sasariling ituturo. Hindi galing sa salita mo. Hindi galing sa utak mo. Sana naman, basahin mo sa Biblia. Yun. Tapos na ang Biblia. Hindi ka dapat magdagdag dyan. Hindi ka dapat magpaliwanag ng sarili mong paliwanag. Kasi kung tunay ka na mangangaral, hindi mo gagawin yan. Bakit? Napakarami po dumami ang reliyon dahil sa maraming nagpaliwanag, nagsariling kalooban, nagsariling ideya, hanggang sa ganun ang nangyari. Paiba-iba na ang paniniwala, di ba? Kasi bakit? Hindi nila binabasa. Sarili nila. Tingnan nyo, analogy ang gagamitin nito. Bakit yan? Exam, analogy, tingnan mo. English Ikaw lang ba ang tunay na tao dito? Tingnan nyo. Halimbawa, analogy lang. For sure. Nasa isip nila na hindi. Pero, hindi nila yan bibigkasin ang salitang hindi. Baka sabihin nila, base naman tayo sa Biblia. Hindi pagkukumpara sa hindi nakasulat sa Biblia. Sige, tingnan natin mga kapatid, yung argumento nilang ginagamit ang salitang only. Kung isasarado talaga ang isip sa pag-unawa
sa salitang only, na tanging yun lang daw at wala ng iba, then tanggapin din nila mga kapatid na hindi kasama yung pamilya ni Noe na nakaligtas sa baha, sa naganap na malaking baha. Bakit? Pansinin niyo ang talata sa Genesis. Kita muna natin sa inyo. Ito, Genesis 7:23. Ito ang mabasa. They were wiped out the earth, and only Noah was left, and those with him in the ark. See? Ano nakasulat? Sa pamamagitan ng baha, they were wiped off the earth, and only Noah was left, and those with him in the ark. Tandaan natin, ang nakasulat sa naturang talata, merong only. Ibig sabihin, ito'y may kaugnayan, parallel ito mga kapatid sa Juan Kapitulo 17 na ginagamit nila, 1. Paano maging parallel yun? Ang pinag-usapan doon, kung sino ang dapat na makilala na Diyos. Ba't ka napunta kay Noah? Dahil lang ba sa salitang only? Ganun ba? Pag nakakita ka ng salitang only, ikukumpara mo na yung tunay na Diyos dyan na dapat kilalanin na iisa, na yun ang may buhay na walang hanggan. Ganun ba yun? O para mas maliwanag mga mahal na kababayan, tingnan nyo ha, may ipapakita ko sa inyo. Kasi lumalabas kasi sa salita nitong si Father o itong kababayan natin, na kahit sabihin daw na only, halimbawa, you are the only one, ibig sabihin, hindi lang ikaw yun, marami pa. Kasi nga sinabi, you are the only one. Ibig sabihin, marami pa. Parang ganito ang kanyang sinabi, you are the only man in the universe or in the earth, on the earth. Hindi maniniwala. Kasi nga, maraming tao. Yun ang pinaka-analogy niya. Kaya, naniniwala siya na nung sabihin ni Kristo na ikaw lang Ama, ang tunay na Diyos, hindi totoo yun. Marami. So, lalabas doon na sinungaling si Kristo. Ganon ba yun? Ganon ba yun? Nang sabihin ni Kristo na you are the only Father, you are the only God, the true God, at I am Jesus Christ whom you have sent, ganon ba yun? So, ibig nitong palabasin ng taong ito na yung sinabi ni Kristo na you are the only true God, ay hindi totoo yun. Mali yun. Diba? Ngayon ang ibig niya sabihin, nagkamali si Kristo doon. Ganon ba yun? Nagkamali si Kristo. Para mas maliwanag, may babasahin tayong talata, mga mahal na kababayan. Ito, i-share ko sa inyo. Ito ha. I-share natin. Ibabak muna natin ito, mga mahal na kababayan. Para mas klarado sa inyo, makita nyo. Ito ha. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ito. Babasahin natin yan. Muna natin. Yan. Kung nagkamali ba si Kristo na may ibang Diyos? Kasi ang sabi ni Father o yung taong yun, kasi Papa din yun, kaya Father din siguro yun. Nagkamali si Kristo. Nang sabihin ni Kristo na you are the only true God, to know you, the only true God, may kasama pa. Hindi lang yun, hindi lang isa, hindi lang siya. Ito basahin natin ang Isaiah 44:8. Ayan na, medyo paliitin natin ito. Tingnan niyo mga malakabayan ito. Kayo'y huwag mga takot kung magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. Ito na ang kasunod ang Diyos mismo ang nagsasalita dyan. May Diyos baga liban sa akin? Tanong yan ng Diyos mismo. Is there God besides me? Beside me, di ba? Is there God other than me? That is a rhetorical question, mga mahal na kababayan. Tanong yan ng Diyos mismo na doon mismo ang sagot. May Diyos ba galiban sa akin? Oo. Ayun na, may sagot na dyan. Walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Ngayon, ito ang tanong. Nagsinungaling kaya si Kristo?
Nagkamali kaya doon si Kristo sa sinabi niya? Na Ama, ikaw lang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Pinatunayan mismo ng Diyos na ano? Wala siyang nakikilalang iba. Nag-iisang Diyos lamang. Nandoon mismo sa question. May Diyos baga liban sa akin. O, diba? Okay, itutuloy natin ang pagbasa. Tingnan natin kung ano pa yung karugtong. Yan. Yan. O, ayan o. Tingnan mo. Silang nangagbigay anyo sa larawang inanyuan. Sino kaya yung gumagawa ng may mga larawang inanyuan? Ay walang kabuluhan silang lahat. Imagine, Diyos na mismo ang nagsabi. Ha? Diyos na mismo ang nagsabi. Yung mga nangangagbigay ng mga anyo sa larawang inanyuan. Gumagawa ng mga ribulto, mga imahen eh. O anong sabi ng Diyos sa kanila? Walang kabuluhan silang lahat. Abay, napakasakit po yan mga mahal na kababayan. At ang kanilang mga bagay ay kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan. Nako, walang kwenta. O diba? Walang kwenta. At ang kanilang sariling mga saksi, o katulad doon ni Father kanina, ay hindi nangakakita o nangakakaalaman. Maniniwala pa ba kayo doon? Upang ano? Upang sila'y mga pahiya. Upang ano? Upang sila'y mga pahiya. Upang ano nga? Upang sila'y mga pahiya. Oh. Napakaliwanag. Nang sabihin ni Kristo na ikaw lang Ama ang makilalang tunay na Diyos, may iba pa ba? Wala na nga eh. Sinabi mismo ng Diyos, ayan o, sa talatang 8, may Diyos baga liban sa akin? Maliwanag na maliwanag yan, mga mahal na kababayan. Maliwanag pa yan sa tubig na malakristal. Yan ang tanong na tinatawag na rhetorical question, that the answer is already given in the question. Tandaan niyo yan. May Diyos baga liban sa akin? Halimbawa ako, may Charles pa ba liban sa akin? Wala na. May Charles Kapinig pa ba liban sa akin? Wala na. Ako lang to. Ako lang. O ngayon, itutuloy natin. Diba? Sinabi. Silang nangagbigay ng anyo sa mga larawang inanyuan ay walang kabuluhan. Ang sakit nun. Basahin nyo mga mahal na kabayan sa talatang Isaias 44:9. 8. Kung may Biblia kayo. Di ba? Ano pa? At ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nakakikita. Bulag. May mata pero hindi nakakakita. At nangakakaalaman. O, tingnan nyo nga ha. Nagsisipag-aral. 10 years pang nag-aral pero walang naunawaan. Di ba? Upang sila'y ano? Ayan o. Mga pahiya. Oh, itutuloy pa rin ang basa natin. Oh, sino ang nag-anyo sa isang Diyos o bumuo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anuman? Diba? Gumawa sila ng mga Diyos-Diyusan, inanyuan nila, ginawa nilang ano, parang mukhang tao, may malaki, may maliit, ibininta, dinamitan. Tapos, di ba? Sinamba na, niluhuran na nila. Ang tawag doon, anong tawag ng Diyos doon? Wala ni, di pakikinabangan sa anuman. Di ba? Ayan o. Narito lahat niyang kasama ay mga papahiya. At ang mga manggagawa ay sa mga tao. Mapisan sila, magsitayo sila, sila'y mga takot, sila'y mga hihiyang magkakasama. Kaya alam niyo mga mahal na kababayan, kung ano man yung sinasabi nitong isang taong ito, balikan natin siya. Ito ito. Kung ano man ang sinasabi ng taong itong nakalagay diyan, ito.
Kung ano man ang sinasabi niya, na para bagang lumalabas na nagkamali si Kristo ng sinabi, na parang sinabihin ni Kristo na na ikaw lang amang isang tunay na Diyos, ay may iba pa. May iba. Sige, pati ikaw na nagsasalita, pati si Kristo nagsabi, Ama, makilala ka na ng isang Diyos sa tunay. Siyempre, pati ako. Ganun ba yun? Ganun ang ibig ipalabas ng taong ito. Kaya pasensya na kayo mga mahal na kabayan, lalo sa mga Catholic members po. Hindi po namin nais na kayo ay saktan, hindi po namin nais na kayo po ay patamaan. Hindi po. Ang pinag-aaralan po natin dito, dalisay na aral ng Diyos. Yung tunay na aral na maikapagtatamo po, na makapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Di ba sa talata mismo ni Kristo? Anong sabi ni Kristo? Ama, ito ang buhay na walang hanggan. Makilala kanila na iisa at tunay na Diyos. Iisang tunay na Diyos. Yun ang ipagtatamo ng buhay na walang hanggan. At ano ang sabi ng Diyos mismo? May nakikilala pa ba? May Diyos pa ba galiban sa akin? Paano ka magtatamo ng buhay na walang hanggan kung marami ang Diyos ang kikilalanin mo? Ito pa ang hindi siguro alam ni Father. Ang Diyos ay may 7 espiritu. Kung ang Diyos ay Diyos, kung ang Diyos ay Diyos, di ba? May iba pang Diyos, sabi ni Father, pati yung Espiritu Santo ay Diyos na rin. Pati si Kristo, Diyos na rin. Ang Ama plus 7 Espiritu Santo ng Diyos na utusan niya plus si Kristo, ilan silang lahat? Siyam. Siyam sila mga kababayan. Darami ang Diyos. Magiging sinungalin mismo si Kristo na nagsabing ikaw lang Ama ang tunay na Diyos. Dapat makilala nila na ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. At sasabihin nilang Diyos, magiging sinungalin nilang Diyos nang sabihin niya, may Diyos pa bang liban sa akin? O ngayon, patunayan mo yan. Diba? So mga kaibabayan, hanggang dyan na lang muna at sana ay hindi ko na tatapusin ang video ito kasi alam ko naman gagamit ng mga sariling ideya, mga analogy. Basahin kasi talata. Basahin. Gumamit ng talata, patunayan, gamit ang Biblia. Huwag yung sariling ideya. Dahil magkakamali at magkakamali tayo dyan. Pag kilala nga sa tunay na Diyos, nagkakamali na sa pang mga bagay, sa marami pa kaya, di ba? Tingnan nyo, yung gumagawa ng mga larawan, mga inanyuan, anong sabi? Walang pakinabang, mga mapapahiya na magkakasama. Mapapahiya na magkakasama. Ayokong sumama, kaya umalis ako dyan. Nako. Okay po, shoutout na lang po dyan sa lahat po ng mga kapatid po natin at sa lahat po ng kababayan po natin Katoliko. Pasensya na po kayo ha. Hindi ko po nais nasaktan po ang damdamin po ninyo. Nagpapahayag lang po tayo at nagpapaliwanag. Nagre-reaction lang po tayo. Nagbabahagi po tayo ng mga pananampalataya po natin. Hanggang dyan na lamang po at maraming salamat po sa panonood at pakisubscribe na lang po ng channel po natin para sa susunod po ng mga video reaction po natin ay magkasama pa rin po tayo at updated po kayong mga mahal na kababayan. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan po natin, ng mga Filipino sa Luzon, Visayas at Mindanao po. At good night po at magandang gabi. Good night na nga, magandang gabi pa. Doble na. Sige po, pakishare na rin po ng video po natin mga mahal na kababayan at maraming salamat.